Nakakabahala nga ito. Kaya pala gusto makuha ulit ni Soto ang majority dahil may plano nila na term extension. Kilalang political strategist, si Mr. Lito Banayo, sabi niya, isang malapit niyang kaibigan nagsabi sa kanya na nag-meeting ang House Speaker, Bujidi, at saka si dating Senate President Tito Soto. After so na magkakaroon ng Constitutional Assembly para baguhin ang Constitution. Kakabahala. Kasi gusto nilang i-extend ang mga term ng mga kongresista at ang mga senador. Ulitin ko, Mr. Lito Banayo, matagal na ito. I think panahon pa ni FDR. He has served many presidents as political advisor. At bilib ako dito. Very objective yung kanyang mga analysis. At salamat naman. At may kaibigan siya na present doon sa meeting. Speaker Bujidi and dating SP Soto nag-meeting after the SONA magkaroon ng Constituent Assembly para baguhin ang Constitution. Yan po ang sinasabi ni Senator Amy. Bago magbotohan noong May 11, mga kongresista, maliban sa mga milyones na pundo, infrastructure project, ito, ma-extend ang term ng mga kongresista and even senators na boboto para mapatalsik si VP Sara. Sana pasinungalingan ito ni Senator Soto at ni Speaker Bujidi para yung SOS mapilitan siyang ilabas. Okay. Ano yung Constituent Assembly? May 3 pong paraan para ma-amend ang ating konstitusyon. Una, yung People's Initiative. Ginawa na nila yan noong early 2023 hanggang 2024. Pirma ng mga tao. Sa isang congressional district, dapat may makapirma na 3% of the total registered voters. And then nationwide, parang 12%. Pag makuha nila yan, pwedeng magkaroon ng changes sa Constitution. Kaya lang, yung People's Initiative, minor changes lang ang ang pwedeng baguhin. Ang delikado itong Constituent Assembly, they can revise the whole Constitution. Sabi, kailangan lang bumoto ng 3/4 of each member of the House. So, 3/4 congressmen and 3/4 senators. Kung sa Senado, ang 3/4 niyan is 18. Tama ba? Kung may 18 senators, tama ba? Yes, we'll have a Constituent Assembly. Tapos, ang kongresista naman, what is 3/4? Hindi ko na alam. 300 plus sila. But I believe gusto nila. Ayun na. I-convene na yan at baguhin na nila yan. Kaya nilang extend ang term. Yung mga, parang ito yung promise nila sa mga kongresista na natatakot na resbakan sila ng taong bayan pag bumoto sila ng yes, thank you, VP Sara. Sorry, na-extend kayo. Yan, daming pumirma. Grabe, ano? Lahat na lang gagawin na failure sila sa People's Initiative. Ito na naman. Constitutional Assembly. Wala na talaga. Like father, like son. Marcos Sr., minartial law niya ang Pilipinas. Kaya tumagal siya ng halos 20 years. Marcos Jr., nako, pag nagtagumpay sila nito, sigurado, magtatagal ang Marcos Jr. na presidente. Kaya ano ang challenge sa atin? Let's pray na itong mga balak nilang ito, they are now circumventing the Constitution, na hindi magtatagumpay.
Nakakatakot na talaga. At ayuhan ko, itong leaders ng simbahan. Kasi nung una, yung People's Initiative, ayaw ng mga obispo, mga kaparian, mga religious leaders. Kaya hindi natuloy. Baka itong Constitutional Assembly, papayag ng mga simbahan, God save the Philippines talaga.